Mr. Popoy Formenco. Maraming salamat, Mr. MC. Magandang hapon sa aking mga kababayang Cotabateño sa Rosaries 1. Wala ba? Salamat sa inyong paglalaan ng oras at panahon na makaharap ang mga kandidato ng Team UBJP Cotabato. Alam ko, mayroon pa kayong mga gagawin sa inyong mga bahay, pero isinantabi nyo para makita kami ng personal. Una, ang ating paggalang sa ating mga kasama, sa ating pinakamamahal na kongresista, nagbabalik, by Sandra Sema. Ang mayor para sa lahat, Bruce Marabalao. Ang kapitan ng masa, soon to be the Vice Mayor of Cotabato City, Joel Madag. At siyempre, 10 na aking mga kasamang konsihal. Nanonood ako kanina ng Zumba. Iniisip ko kung meron bang age limit. Gusto namin sumali niya ito, di ba lang? Pero okay na siguro kasi may mga kaedad ako nakita kanina. Pwede ba? Kasi, sampol. Ano ba? Sampol na sa'yo. Eh, sampol. Sa iba daw, hindi daw ako ganito magsalita. Dito, ganito daw. Now, meron daw, dyan. Kasi si Popoy Formenco, binata ngayon. Ano ba yun? Wala akong ganang climax. Again, po sa akin na. Una, ang aming kasasalamat ng inyong suportahan ang Team UBJP nitong 2022 election at nahalal kami ni Mayor Bruce, kasama kong incumbent Eli Boy Nitibang at ang inyong lingkod at the rest is history. Sa maikling panahon na naupo si Mayor Bruce, siyempre ang Team UBJP, pardon kanina sa kanya sa MC, sabi niya kasi sa Team UBJP para sa lahat. Actually, we have a slogan. Sa Team UBJP, dapat ang sagot, dama mo ang pagbabago. Pwede natin subukan. Sa Team UBJP, sa Team UBJP, ayun, salamat. Kaya sa maikling panahon na naupo si Mayor Bruce bilang alkalde ng lungsod, nakita naman ninyo, sino bang hindi nakasaksi sa mga pagbabago na ating naramdaman, na ating naranasan dito sa Cotabato City. Team UBJP! Malayo na, pero malayo pa. Ibig sabihin, sa maikling panahon, maraming nagawa, pero marami pang dapat gawin kung nais nating maging masagana, mapayapa at maunlad ang Cotabato City. Sa aming organizational meeting ng partido, binuo yung 10-point agenda katulad ng nabanggit ng mga naunang speaker. Ano ang 10-point agenda? Ito yung mga bagay na tututukan ng partido sakaling inyong pagkakatiwalaan at susuportahan sa darating na eleksyon. Ano ang 10-point agenda? Ito ang mga pangunahing problema ng lungsod ng Cotabato
na gagawan ng solusyon. Hindi hahanapan ng solusyon. Gagawa ng solusyon. Ano-ano ang mga pangunahing problema ng lungsod ng Cotabato? Kriminalidad, traffic, pagbaha, walang pera, pagbawalan mo doon, bahala. At basura. Wala ba kayong problema sa basura sa Rosaries 1? Walang exempted sa problema sa basura sa Cotabato City. Nang matoka sa akin ang problema sa basura, agad ako nagsagawa ng research at pinresenta kay Mayor. Dalawang problema natin, ang garbage collection at ang ating kasalukuyang garbage dump site. Sa garbage dump site, sa aking research, napagkalaman ko na ang Cotabato City ay may 117 tonelada ng basura na kinokolekta araw-araw. Yan noong panahong hindi pa nagbubukas ang KCC. Nangangahulugan nitong mga bagong araw, nadagdagan yung 117 tons ng garbage na kinokolekta araw-araw sa Cotabato City. 117 tons kumpara sa siyam na operating garbage dump truck ng Cotabato City. Can you imagine kung sakaling isang garbage dump truck ang magka-aberya, mamamaho ang Cotabato City. Sa katunayan, nitong nagdaang Huwebes last week, palagay ko inasaksihan ninyo yung kabundok na basura sa Old Market, kabundok na basura sa supermarket, kabundok na basura sa Pantalan area. Di ba? Ang problema, hindi garbage dump truck na nagka-aberya. Ang problema, na-flat tire yung payloader. Tapos sabihin nyo, bakit ganun ang epekto? Alam nyo ba na ang pag-vulcanize sa isang tire ng payloader, it took 6 to 8 hours. 6 hanggang 8 oras bago mapuno ng hangin ang gulong ng isang payloader. Kaya nagka-aberya ang payloader, inabot ng hapon yung pakokolekta ng basura. Ganun ang epekto. So sa madaling sabi, ang problema sa koleksyon ay pwedeng tugunan sa pagdaragdag ng garbage dump truck, sa dagdag na pagbili ng heavy equipments, at mga bagay na ito ay pinapuran ng partido. Another problem natin ang ating open dump site, garbage dump site, open dump site ang tawag po dyan. How we wish magkaroon tayo ng sanitary landfill. Sa ngayon, ang ating garbage dump site ay binubuo ng 10 hektarya na na-donate ng mga prominent residents ng Poblacion 9 noong kapanahunan ng dating alkalde Muslim Ensena. Pero I was told, hindi raw po yung 10 hectares, pardon kay Kapitan, kasi itong information ko galing sa Senro. 10 hectares, 2 hektarya lang daw po yung nagagamit. Because yung 8 hectares ay divided ng creek. Pero ngayon, ang plano ng partido, gagamitin the whole of 10 hectares at isa-subdivide sa bawat barangay para magkaroon sila ng MRF facility. Ibig sabihin, yung mga bagay na pwedeng pakikinabangan ay kukuhanin at i-recycle. Maliban dyan, sa koleksyon, napakalaman ko na limitado ang bilang ng mga permanent employees may koneksyon sa pagwawalis ng basura at pangongolekta ng basura. Maliban sa mga contract of service, we only have 16 regular employees na mga street sweepers. We only have 4 regular employees sa mga garbage collectors. So kung nais natin ng malinis na lungsod ng Cotabato, kailangan dagdagan ang mga tagawalis, dagdagan ang bilang ng mga nagakolekta. Aprobado na po yan in principle. Sakaling kami ay inyong mahalal ngayong 2025. Ano pa ka natin yan? Tulog namin. At tinitiyak po namin sa inyo na magsusunod.
Ngayon, considering na meron na tayong dagdag ng mga equipments, garbage dump truck at mga collector, panukala ko rin kay Mayor at sinakayunan na rin ng partido, magkakaroon tayo ng scheduling ng koleksyon ng mga basura, magkakaroon tayo ng implementation ng segregation ng basura. Ibig sabihin, ihihiwalay from the source ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Magkakaroon ng separate collection. Halimbawa, ngayong araw, koleksyon para sa mga nabubulok, bukas, hindi nabubulok, and so on and so forth. Nabubulok, hindi nabubulok, nabubulok, hindi nabubulok. Yan kinakailangan ng disiplina at pakikiisa ng mga residente. Kaya nyo pa bang gawin? Mahina. Kayang gawin? Ayun, salamat po. Ilan lang yan, sa mga programa ng partido. Pero, magagawa lang yan kung kasama kami, congressman, mayor, vice mayor, at sampung konsehal. Hindi ko na ikikwento sa inyo kung ano ang nangyayari sa sanggunian. Alam ninyo. Ang daming mga proyekto, programa si mayor na gustong gawin sa Cotabato City, subalit kayo nang gumawa ng conclusion. Dahil nandun na po. Kayo na po ang yun naman po, huli kong kahilingan sa inyo, hindi lamang po para kay Popoy Formento. By the way, pasalamatan ko na lang din po ang inyong titiwala sa akin for the past elections that has been. Pinagtiwalaan po ninyo ako and I was able to deliver. Alam niyan ang aking, by the way, kay former Kapitan Sileros, nakita ko kanina at aking mga batchmate doon sa likuran. Thank you very much, batchmate. Yun naman po ang aking huling kahilingan. Sana sama-sama kami. Naramdaman naman ninyo yan yung unang mga taon ng 2022 after we were elected. Lahat-lahat ng kagustuhan ng pamunuan ng UBJP para sa kapakanan ng Cotabateño ay amin po na isa katulad. Popoy Formento po ng Group Club sa Lolo. Maraming salamat! Maraming sa ating lahat! Thank you very much, Cons. At ngayon naman, pakinggan